Bakit ako susuko sa sarili kong bayan? Kung kaya ko namang lumaban. Ayun sila, Maestro Primo. Ano sila, takbo! Felipe! Bakit? Iwanan mo na ako, kaibigan. Patawad! Dolores, maaari mo bang linisin ang aking palikuran? Masusunod po, Padre. Kung ako sa'yo, Dolores, mananahimik na lang ako. Total, sino bang maniniwala sa isang kagaya mo? Wala na. Wala nang saysay pa ang aking buhay. At ngayon nadala-dala ko pa sa aking sinapupunan ang bunga ng kataksilan ng ginawa sa akin ng praile. Di ba siya yung usap-usapan ngayon na namumuhay libre daw na balak kakitin ng padre ng ating bayan? Oo nga, ngunit baka gawa-gawa lamang ito ng padre. Dahan-dahan ka sa iyong pananalita, baka tayo ay maroon. Kumusta ang aking pinag-uutos? Padre, tapos na po ang inyong pinapagawa. Natapon na rin namin ang labi niya sa ilog. Bueno, ito ang aking gantimpala para sa inyo. Gusto na kailangan na nating lumaban para sa mga Kastila. Marami sa ating mga kabaryo ang kanilang pinaslang. Tama, kailangan nating magkaisa upang mapatalsik ang mga gahamang nakaupo sa pwesto. Lalo na ang tatlong mga praile na siyang mapagmataas sa kanyang kapwa Pilipino. Mga kapatid, batid ninyo ang inyong mga tungkulin. At ngayon, inaasahan ko kayo na gumawa ng sarili nyong desisyon at pumili ng sarili nyong opisyal. At nang maayos na natin, kailangan na natin kumilos ng maaga upang mapatay ang ating mga kalaban. Mga kapatid, ilabas nyo ang inyong mga sidula. Itong sidula na ito ang nangangulugan na sa ilalim tayo ng huwebang pamumuno. Pero mula ngayon at magpakailanman, hindi nga na natin aaya na pamumunuan pa tayo ng kung sino man. Ulitin ang sidula!
Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Bakit hindi na lang si Supremo Andres ang ihalal natin bilang isang vice-presidente? Total siya naman ang may pinakamalaking boto sa lahat. Hindi maaari. Kaya hiwalay ang boto ng pagka-vice-presidente. Narito ang mga listahan. Ang mga nanalo para sa posisyon ng pagka-presidente ay si Emilio Aguinaldo. Sa pagka-vice-presidente ay si Mariano Trias. Kapitan General ay ako, Artenio Regarte, Emiliano Dihos bilang Ministrolohiya at si Andres Bonifacio bilang Ministrolohiya rin. Hindi maaari, kasi ang dapat na mahalal bilang Ministro de Interior ay yung may alam sa batas, binansag sa harap ng politika. Alam naman natin si Bonifacio maliit lang yung pinag-aralan niya. Wala siyang mataas na pinag-aralan, kaya po ang aking minumungkahi na si Jose de Rosario ang pumalit kay Andres Bonifacio para sa posisyong Ministro de Interior. Sandali lang, sandali. Ano ba ang iyong pinapahiwatig? Kala mo ba hindi ko napapansin na kanina ka pa pagtulik at pagmuntong sa akin? Sino ka ba? Sino ka bang hayop ka? Ako si Andres Bonifacio, Supremo ng Debolusyon Katipunan, at aking pinoklima na walang saysay ang nangyaring halalan. Ang kaibigan, Emilio Jacinto, na ako ay nagaya sa nangyaring botohan sa Tejeros. Bago pa man magsimula ang botohan, ay narinig ko na ang mga usapan ng mga taga-Himos na hindi raw sila maaaring puno ng isang hindi taga-Cavite at tanging si Emilio Aguinaldo lamang niya. Senyor Apolinario, maraming mga salita ang aking narinig patungkol sa iyo. Ika'y nirekomenda sa akin bilang isang mahusay na abogado, bilang isang presidente ng Pilipinas. Gusto ko ideklara ang kalayaan nito. Anong masasabi mo sa platapormang ito? Walang silbi ang kalayaan kung walang ibang bansa ang kikilala rito. Mas mabuting ayusin ang konbyertimo at pagplanuhan ng sistema ng politika bago ideklara ang independence year. Bilang isang presidente ng Pilipinas, kailangan ko ang iyong tulong upang maging matatag at mahusay ang ating plano sa aking bansa. Sa bayan ng Cavite, Fiero, lalawigan ng Cavite, ngayong 12 ng Hunyo, taong 1878, noon Nombres Jones Liranzales Bautista, Auditor Guetera, ay sadyang komisyonado na tinalaga upang ipahayag at alahanin ang tanging araw na ito sa pamahalaang diktadoryal sa Pilipinas. Ayon sa kalaktas ng kataas-taasang diktador, Don Emilio Aguinaldo, tayong magkakatipon, magsilagta,
Simula nito ay pinahayag natin ngayon at pinagsisinayan sa buong Pilipinas ang ating karapatan na makapamuhay ng malaya at nagsasarili. Hiwalay at hindi na sa ilalim ng kapangyarihan ng Espanya. At ngayon, akin ang hawak ang watawat na aking iwinawagayway sa harap nitong kapulungan. At manunumpa naman tayong lahat ng buong puso at buhay na ito'y mamahalin at ipagtatanggol hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay!